mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala ang Agriculture Department laban sa peligrong dulot sa kalusugan ng mga naglipa ng imported na gulay at produkto na hindi dumaan sa kanilang pagsusuri. May mga nabistong ganyan sa isang palengke sa Pasay, kaya nakikipag-ugnayan na ang DA sa iba pang ahensya para matukoy ang pinagmulan nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tiger chili, garlic sticks at Chinese yam. Pangalan pa lang, mapapalingon ka na sa ilang paninda rito sa Cartimor Market sa Pasay. Pero bukod dyan, sabi ng ilang mamimili, nakakaengganyo raw mamili ng gulay dito sa Cartimor Market. Bukod kasi sa malinis, marami raw mga kakaibang gulay dito, kagaya na lamang nitong tiger chili na para bang pinalaking siling haba. Pero ayon sa Department of Agriculture, maaari raw may peligro sa kalusugan ang pagkain ng mga ito. Malalaki, pero hindi kami kumakain noon. Dahil? Natatakot kami kasi hindi namin alam kung anong mga ginagawa doon. Kung manggagaling pa po ng ibang bansa, anong meron? Bakit nila naipapreserve ng ang gaganda? Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malamang smuggle daw ang mga ibinebentang kakaibang gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Hindi raw sila na-issuehan ng sanitary and phytosanitary import clearance ng Bureau of Plant Industry. I don't remember that the BPI has issued SPS ICs for those type. Wala silang health certificate. So that is actually dangerous. Di ba? Hindi natin alam kung mataas yan ng heavy metals o kaya kung merong, hindi natin alam kung reject yan. Kung yung may pesticide content niya, yung fertilizer na ginamit, tama ba? Na hindi harmful sa tao. Ayon sa DA, maaaring hindi raw alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito, pero mahalaga raw ang pakikipagtulungan nila para matunto ng source ng mga gulay. Ang alam lang namin nun, doon lang namin kinuha sa Divisoria eh. Tapos binibinta lang namin dito. I-coordinate din muna namin sa DA sa DTI. Tapos kung ano po yung mga sanction na pwede namin ibigay sa kanila. Makikipagtulungan din ng DA at DTI sa Bureau of Customs para mahanap ang maaaring pinagmulan ng mga gulay. Samantalang mula 58 pesos ay plano pang pababain ang maximum suggested retail price o pinakamataas na bentahan ng imported na bigas sa 55 pesos sa February 5. Pagkatapos ay sisikapin pa itong mapababa sa 49 pesos. By March 1, hopefully break 50 na tayo, 49 ang MSRP. As long as world prices remain as is today. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bumuhos ang emosyon nang muling mahagka ng 17 tripulanteng Pinoy ang kanilang pamilya matapos silang palayain ng grupong Houthi at magbalik Pilipinas. Nakatutok si Jamie Santos. In high spirits, dumating sa bansa kagabi ang 17 seafarer na dinukot sa Yemen noong November 2023 at pinalaya kamakailan. Mahigpit na mga yakap at halik ang isinalubong ng kanilang mga kaanak. When the ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, sent the plane to collect our seafarers. Immediately we booked them for this flight. So now we are happy that they are here. This is a very important topic for our president. You will remember, in December 2023, he postponed or canceled his trip to the UAE for the COP because it was just weeks after this. Tatanggap sila ng financial assistance, psychosocial intervention, scholarship at livelihood. But the assistance won't end here, no? We also provided, we will continue to provide the necessary assistance through our Action Fund, our humanitarian assistance as the days unfold. Tiniyak din ng Department of Transportation na mare-renew ang kanilang mga seaman's book. After makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho. Mananatili muna sa Metro Manila ang mga seafarer para sa mga medical procedure bago ihatid ng libre sa kani-kanilang probinsya. Some of them are symptomatic for some infections, not serious, but
A lot of things can happen in 428 days. We don't even know if they had access to medical services while they were in captivity. Wala ho namang visibly in pain or anything. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng AFP ang paglipat sa sikretong lokasyon sa Pilipinas ng Typhoon missile launcher ng Amerika. Pinalaga ng China ang pagpayag ng Pilipinas na manatili yan sa bansa. At nakatutok si Chino Gaston. Walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas na manatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Git yan ng Armed Forces of the Philippines, lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ship sa rehiyon ng China. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. They also have artificial islands in the South China Sea altogether, no? Na meron din mga militarized na and missile capable. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Kinumpirma ng AFP na inilipat sa isang sikretong lokasyon ang Typhoon launcher na bahagi ng pagsasanay sa pag-deploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin, kayang tamaan ng missile launcher ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas at ilang bahagi ng Southern China malapit sa karagatan. We have to look into the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launcher sa plano nitong pagsakop ng Taiwan. The launchers could complicate Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships pag lumapit sa Taiwan. Again, this is a case of Chinese hypocrisy and double standard. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sabi yan. Dati nang sinabi ng AFP na sa mga joint military exercises lang gagamitin ang Typhoon missile launcher at hindi laban sa anumang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kongreso at hindi umano ehekutibo ang dapat magpaliwanag kaugnay sa mga blanko sa BICAM report ng 2025 National Budget ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang BICAM report ay iba pa sa mismong General Appropriations Bill na siyang nilagdaan ng Pangulo, bagamat isa ito sa mga pinagdaan ng proseso ng budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanko sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo na sa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, walang blanko sa isinumiti sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanko, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanko. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ni Professor Dan Gatmayta ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pagtapos na niya sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari.
I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year, or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inamin ng Justice Department na batid nitong labas-masok na sa Pilipinas ang kinatawan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon nito sa Duterte drug war. At may mga nag-aayos ng pag-uusap ng DOJ at ICC. Nakatutok si Salima Refran. I'm asking the ICC to hurry up, come here and start the investigation tomorrow. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. 2 buwan lang matapos ang magkasunod na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, inamin ni Justice Secretary Boying Remulla na may mga labas-masok sa bansa na kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Sabi niya sa international news agency na Reuters, alam niya ito dahil sa ulat ng mga taga-human rights community na kausap ng ICC. Sabi pa ng kalihim, posibleng mag-usap sila at ang ICC at may mga namamagitan na para dyan. May mga partikular na punto kung saan pwede ang kooperasyon pero kailangan linawin ang mga hangganan nito na hindi pa din detalye. Git ni Remulla, pwede ang kooperasyon sa International Tribunal sa ilalim ng batas. Pagdidiin ng palasyo, hindi nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas na 2018 pa tumiwalag sa Rome Statute o ang tratado na bumubuo sa ICC. The position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction. We will respond favorably or positively. Kahit kasi hindi na bahagi ng ICC, miyembro pa rin ng Interpol ang Pilipinas at dati na tayong nagpapatulong sa kanila. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Giit na mga biktima ng drug war na dumulog sa ICC, minamandato ng pinirmahang Rome Statute ang kooperasyon kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Yung pagkakasulat ng Article 127 ng Rome Statute kung saan dating nakapirma tayo, ang sinasabi doon, kapag umexit ka, hindi ibig sabihin, kalimutan na lang. Meron ka pang kailangan gawin. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat mag-resign ang mga kumukontra umano sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC sa anumang paraan. Gayunman, sinabi na rin ng Pangulo noon pang nakaraang taon ang posibleng pakikipagtulungan sa Interpol. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Sa ngayon ay tuloy ang investigasyon ng ICC prosecutor sa mga umano'y crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 o isang araw bago naging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Sakop nito ang drug war ni Duterte sa Davao noong mayor pa siya nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! From Pitsenyor to Halavira. Nasa Iloilo na ang prinsesa ng City Jail Stars na nakikisaya sa celebration ng Dinagyang Festival 2025. Ang iba pang kapuso stars na makikisaya riyan, Ichichika, Dilar Santiago.
Maaga sa airport ang mga bituin ng prinsesa ng City Jail na sina Allen Ansay, Will Ashley at Dennis Laurel para sa flight nila papuntang Iloilo para makibahagi sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Tampo kasi sila sa Kapuso Mall Show sa Iloilo. Nakakatawa rin po, Tito Lar, kasi marami rin po talaga kaming mga fans po din ni Sophie na mga ka-Team Jolly na nagme-message po sa akin ngayon na finally daw magkikita-kita kami sa Iloilo. Happy ako, Tito Lar, na makasama sa Dinagyang Festival kasi it's my first time going to Iloilo. And isa rin dito na nakapagpasaya sa akin, sa amin actually, sa makita yung mga loyal Kapuso viewers natin. Kasama ko po yung mga young hunky guys for you, for the girls out there. Siyempre ako na lang yung tita na nandun. Pero mag-enjoy pa rin tayo, promise. Lalong inspirado ang cast ng Prinsesa ng City Jail na i-promote ang series dahil sa magandang suportang nakukuha nila sa mga manonood. First week pa lang po talaga, Tito Lar, dami na po talagang kumbaga sumuporta. Talagang nakaka-overwhelm po and very thankful po kami na tinanggap siya ng mga kapuso natin. I was so nervous to come back again. Tapos syempre kakaiba yung character ko dito. Kaya pasalamat na lang talaga ako na nanonood kayo at you guys are having fun watching my character. Bukas, Team Lolong ni Naruro Madrid, Paul Salas at Shaira Diaz ang makikisaya sa isang mall. Sa Festive Walk Iloilo naman, ang team May Ilonggo Girl, Jillian Ward, Yasser Marta at Michael Sager. At sa linggo naman, January 26, ihahatid ng GMA Regional TV at Synergy ang special coverage ng Dinagyang Festival 2025. May live streaming yan sa website ng GMA Regional TV at may update sa social media pages ng GMA Regional TV, GMA Regional TV News at GMA Integrated News. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.